napag-usapan natin ng patungkol sa may laban nitong duo nila Rain at Mizari sa duo nitong sila Pico at Gracia. Actually, hindi ito laban kasi parehas lang na nagreklamo itong both sides dahil sa Blizzard nitong si Felsoid. Pero bago natin simulan itong video na ito ay i-roll muna natin ang intro. Hello everyone and welcome to my channel, ang inyong source ng Tagalog na Tensura Contents. Sa channel na ito ay pinag-uusapan natin ang mga nangyayari sa may Tensura universe. So without further ado, let's get into the video. So gumawa nga sila ng igloo para meron silang comfortable na matutuluyan. Sabi na rin kay Gracia, nice igloo daw. Then sabi naman ni Gracia, nice ice cube. Parehas daw sila na merong contribution dito. Then nagsalita itong si Pico na ano pa daw ang iniintay nila. Pumasok na daw sila sa may loob nito. Itong si Pico ang naunang pumasok and without hesitation, sumunod na rin sa kanya itong sila Rain at Gracia. Itong si Mizari lang ang naiwan mag-isa sa may labas kasi hanggang ngayon hindi niya pa rin napaprocess ang mga nangyari. Hindi pala kasi strategy itong ginawa nitong si Rain kanina. Talagang gusto lang pala nito na hindi na makipaglaban kina Gracia. Nung naiwan na nga siya sa may labas, wala na rin siyang nagawa kung hindi ang sumunod sa kanila. At pagpasok nila dito, nagkwentuhan naman itong mga ito. Nagtanong si Gracia kay Rain kung bakit daw parang mas malakas na sila compared sa last nilang pagkikita. Kaya sinagot na Rain ang tanong sa kanila. Sabi ni Rain, dahil daw ito sa may secret method na ginawa nitong si Rimuru-sama. Itong Demon Lord daw na ito ang nagpa-evolve sa kanila. Nung sinabi ito ni Rain, pinagalitan siya nitong si Mizari dahil masyado daw nitong dinidisclose ang mga secret info sa kanilang mga enemy. Pero naisip ni Rain na okay lang naman ito kasi hindi lang naman siya ang nagbibigay ng mga info. Nagtatanong rin siya kila Pico at Gracia. At dito nga may nalaman siya na itong mga skills daw pala nitong sila Pico at Gracia ay under control din nitong si Michael. Itong si Pico merong Rigor King Hibril at si Gracia naman merong Glory King Haniel. Hindi sila aware dito, pero probably under control nga din sila kasi hindi mo naman malalaman kapag under control ka. Hindi ka aware dito. Ito daw siguro ang dahilan kung bakit hindi makadisobey sa mga orders itong dalawang to. In addition to this info, ini-disclose din nitong sila Pico ang full extent ng kanilang mga forces. Kaya talagang sulit na sulit itong kanilang palitan. Hindi naman kasi ganun kaimportante sa gera ang ibinigay na info nitong si Rain sa kanya. Ang sinabi lang naman ni Rain ang ability nitong si Rimuru na mag-awaken ng isang individual, habang itong si Pico full force ng mga kalaban ang sinabi niya sa kanila. Tsaka wala namang order kay Rain na kailangan niya manahimik patungkol sa pag-evolve sa kanila nitong si Rimuru. Kaya sa judgment niya okay lang naman daw na ini-disclose niya nga ito. Pero syempre, kapag nalaman ito nitong si Rimuru ay siguradong magagalit siya kasi hindi niya nga ina-expose itong ability niya na ito sa may public. After nitong exchange nila na ito, nag-grant na uli sila dito. Pinag-usapan nila yung mga paghihirap nila sa kanilang mga buhay. At habang nag-uusap nga sila, naisipan pa nila na magsindi ng apoy. Ginamitan nila ito ng magic para mas comfortable daw lalo ang kanilang temperature. On top of that, meron pa mga sweet potatoes na inilabas itong si Rain. Inihaw nila ito dun sa may apoy na ginawa nila para itong barbecue dahil nakatusok ito sa may stick. Ang fierce na laban dapat na gagawin nila naging isang comfortable na picnic, pero hindi pa sila dito na kontento dahil naglabas pa itong si Rain ng bottles of wine dito. Nagreklamo itong si Mizari. Tinanong niya kung seryoso daw ba itong si Rain. Pero sabi ni Rain sa kanya dapat naman daw talaga uminom after ng isang battle. Kaya nagreply itong si Mizari sa kanya na anong battle daw ang tinutukoy ni Rain. Hindi naman daw sila nakipaglaban. Pero since itong si Mizari nga lang ang tumutol dito, wala ring nagawa ang kanyang pagtutol. Kaya in the end, napilitan na lang rin siya na makisama sa kanila. Habang comfortable na nag-uusap, itong mga babae na ito sa igloo, merong fierce na laban na nangyayari sa may labas. Ngayon, punta naman tayo sa may point of view nitong si Leon Cromwell. Siya naman ngayon ay matatagpuan sa kanyang trono. Tapos na ang mapapayapang araw dito kasi hindi nagtagal, meron silang narinig na isang malakas na tunog at biglang sumabog yung pinto ng kanilang throne room. Ang lumabas dito ay itong Angry Piro at nagpakilala ito sa kanila. Sabi ni Footman, magandang umaga raw sa lahat. Footman daw ang kanyang pangalan at siya daw ang Angry Piro ng Moderate Clown Troop Alliance. Ikinagagalak niya daw sila na makilala. Itong si Footman ngayon ay nagre
nagre-release ng isang strange na aura. Nakita na ito nitong si Leon Cromwell dati, pero hindi ganon ang naramdaman niya dito. Talagang kakaiba daw ngayon itong si Footman. Ang ikinagulat pa dito ni Leon, bakit daw mag-isa lamang itong pumunta? Ano daw kaya ang purpose nito dito? Kasi kung ang pag-capture sa kanya, ang goal nito, bakit mag-isa lamang siya? Napaka-careless daw na idea. Mas okay pa daw siguro kung ang ginawa muna nito tumulong muna sa mga kasama niya. Then after niyang tumulong sa mga yon, sabay-sabay sila na pupunta dito. That way, mas mataas ang chance nilang manalo. Pero hindi nga ganon ang ginawa nito mga ito. Kaya napaisip ng malala itong si Leon Cromwell at tumayo na siya sa kanyang trono. Pero habang naglalakad palapit itong si Leon dito, biglang merong lumabas na isang babae. At sabi nito, naandito daw pala itong si Demon Lord Leon. Nagtanong ito sa kanya kung natatandaan daw ba siya nito. Ito ay isang magandang babae na merong graceful na appearance. Nakatitig ang mata nito kay Leon Cromwell at nagpakilala ito sa kanya. Kasi sabi nito, dahil nagbago na daw ang physical form niya, baka hindi na daw siya nito kilala. Ang pangalan niya daw ay Kagali. Siya daw ang chairman ng Moderate Clown Troop Alliance. Meron daw siyang grudge kay Leon Cromwell dahil sa pagpatay nito sa kanya dati. Kaya ngayon isa-settle niya na daw ang kanilang unfinished business. At dito na muna natin tatapusin itong video na ito. Kung nagugustuhan mo itong mga videos natin, please consider joining the membership para mapanood mo na agad ang mga kasunod na part dahil palaging advance ang ating mga members. Also, please consider leaving a like at mag-comment ka na din para ma-boost naman tayo ng algorithm.